abogadong prinsesa. Sa isang malayong kaharian, naninirahan si Prinsesa Dorothy sa kanyang palasyo. Ngunit hindi niya naramdaman na siya ay isang tunay na prinsesa. Iba siya sa ibang mga maharlika at nangarap siya ng buhay sa labas ng palasyo. Prinsesa, pinayagan ka ng hari na mag-aral ng batas, pero di kanya papayagang lumabas at isabuhay ito. Matibay ang pasya ng prinsesa na maging isang abogado. Ngayon, matapos ang kanyang pag-aaral, sabik siyang magsanay sa abalang lungsod. Ngunit may nakaambang banggaan. Ama, handa na akong pumunta sa lungsod at magsimulang magsanay bilang isang abogado. Para tulungan ang mga nangangailangan. Pinayagan kitang mag-aral lang gusto mo. Ngunit sobra na ito. Ang mga prinsesa ay nararapat sa palasyo, hindi nakikipagtalo sa mga hukumang kasama ang mga karaniwang tao. Nararapat ako kung saan ako makakagawa ng pagbabago. Kaya kong paglingkuran ang ating kaharian sa walang paraan ibang makakagawa. Tama na. Wala nang pag-uusap pa. Hinahabol mo ang isang imposibleng pangarap. Ang mga maharlika ay hindi nababagay sa hukuman. Alam ni Dorothy na kailanman ay hindi siya bibiguin ng kanyang determinasyon. Bagaman nasaktan siya, ni hindi siya malapit sa pagsuko. Ngunit hindi magtatagal, ang pagsubok ni Dorothy ay hindi na magiging tayong suliranin. Paano ka namin matutulungan? Isa ka bang turista? Nakakalungkot na ako'y napagkamalan niyong ganon. Ngunit paano niyo ba malalaman ang katotohanan? Ikinasasama ng aking loob, mahal na hari. Ngunit dala ko ang isang masamang balita. Ang lupang ito na yung tinatawag na tahanan ay pag-mamay-ari ko. Ano bang nangyayari dito? Sino pa yung lalaking yan? Ano pa yung pakay niya dito? Ano? Nawawala na ba ang isip mo? Meron akong patunay. Ang lupang ito ay pag-aari ng aming pamilya sa loob ng maraming siglo. Kamakailan lang pumanaw ang aking ama at natagpuan ko ang mga dokumentong ito sa kanyang opisina. Maniwala kayo, ako rin ay nagulat. Ngunit malinaw ang katotohanan. Nandito ako upang kunin ang nararapat na akin. Imposible yan! Ama, wasto ang mga papel na ito. Wow! Ang bilis naman! Siyempre, wasto ang mga iyon. Pwede mong ipaglaban ito sa maharlikang hukuman. Pero maging tapat tayo, sino bang may panahon para doon? Ang mga maharlikang tulad mo ay madali lamang lilipat at magtatayo ng bagong kaharian sa ibang lugar. Nauunawaan ko na nakakapagod ito. Bibigyan kita ng 36 na oras upang lumisan. Alam kong pipiliin mong ayusin ito ng mapayapa. Kailangan kong siguraduhin bantayan ang prinsesang iyan. Handa nang kumilos ang hari. Para sa kanya, isang maliit na bahagi lamang ng lupa ito. Hindi sulit ang abala. Ito ang ating tahanan, Ama. Hindi natin ito pwedeng isuko. May kakaibang nangyayari kay Ginoong Malachi. Masyadong perpekto ang kanyang tiyempo. Matibay ang kanyang pag-aangkin, Dorothy. Malinaw ang mga dokumento. At ang Royal Council ay nagpapayo na huwag nang lumaban. Maaari natin itong ayusin ng tahimik nang hindi alam ng publiko. Ngunit ang mga instento ni Dorothy ay nagsasabing iba. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang pagkakataong gamitin ang kanyang pagsasanay sa batas upang ipagtanggol ang kanyang mga tao. Ilang araw ng pagsusumamo, ngunit sa wakas, umayag ang hari na payagan si Dorothy na sumali sa Royal Council. Hindi nagtagal, dumating ang araw na haharapin ni Prinsesa Dorothy ang nakakagulat na pag-aangkin ni Ginoong Malachi. Magsitayo ang lahat! Iyong hukom, ito ang mga dokumento nagpapatunay na pag-aangkin ng aking kliyente sa maharlikang lupa. Ibinigay ko na rin ang isang kopya sa council. Sandali, iba itong dokumento kumpara sa nakita ko sa palasyo. Malinaw ang mga dokumento. Bakit pa ipapatuloy ito? Ibigay na ang mga lupain. Ang mga dokumento ay peke. Iyong hukom, nais kong ipagpatuloy ang kaso sa paglilitis. Ito ay isang mabigat na akusasyon dahil ikaw ay isang prinsesa.
Di natin papayagan na gawing biro ang oras ng marlikang hukuman. Nagsasalita ako bilang isang abogado, iyong hukom, hindi bilang prinsesa. Sige, ngunit sana ay magbunga ito ng maayos. Kinabukasan. Nung gabing iyon, Ikaw! Ako si Pak, ang pixie. Ilang henerasyon ko nang binabantayan ang inyong pamilya. Nandito ako upang tumulong. Sa mga henerasyon? Walang ni isa nagsabi sa akin. Alam mo, hindi namin ito basta-basta ipinapaalam. May mga patakaran ng mga tagapagbantay. Sandali, umiiyak ka ba? Hindi ako kinakausap ng aking ama. Pinahiya ko siya kanina. Nawawala ka ba sa iyong sarili? Napakahusay mo kanina. Pero kakailanganin mo pa ng konting dagdag para manalo sa kasong ito. Ang salamangka ni Munting Pak ang magliligtas. Papakita natin sa tusong salamangkero. Sandali, salamangkero? Anong salamangkero? Wala kang alam. Hindi mo ba naisip kung bakit ang hari, ang hukom, at ang tagapayo ay handang ibigay ang lupa ng ganon na lang? Siya'y si Malachi. Gumagamit siya ng mahika. Siya ang bagong salamangkero sa bayan at nagnanais kunin ang mahika ng ating mga lupain. Ngunit ikaw ay ligtas sa kanyang mahika. Sandali, ano? Mahika sa ating mga lupa? Oh, ang dami kong gustong ikwento. Gusto ko nang umiyak. Phew, okay. Unahin natin ito. Tama ka. Peke ang mga dokumento. Kaya nangangahulugang nagsisinungaling si Ginoong Willis. Sirain mo siya at hanapin ko ang mga orihinal na dokumento at nakatago yun sa isang lugar. Wow, ang hirap naman ito intindihin. Pero alam ko, tama ako tungkol kay Malachi na yan. Turuan natin siya ng leksyon. Oo, kita tayo bukas, champ. Sige, turuan natin siya. Abo, gaduhin mo siya? kinabukasan pumasok si Dorothy sa hukuman. Ang kanyang kumpiyansa hindi matitinag. Lahat magsitayo. Ginoong Willis, kaya't nasaksihan mo si Ginoong Malachi na natagpuan ang mga dokumentong ito noong umaga ng Huwebes mula sa opisina ng kanyang ama. Tama ba? Mga bandang alas 9 ng umaga? Oo. Pero hindi ba tumakbo ang iyong aso papunta sa damuhan ng umagang iyon? Dinala mo ang iyong aso sa doktor ng eksaktong alas 9:30 ng umaga. Ayon sa entry ng rehistro ng doktor, nagsisinungaling ka ba sa iyong asawa, Ginoong Willis? Maaari ko siyang ipatawag sa korte kung... Huwag! Huwag mong isama siya sa lahat ng ito. Oo, dinala ko nga ang aso ko sa doktor. Pero ang klinika ay nasa kabilang dako ng bayan, mga 3 oras mula sa opisina ni Ginoong Malachi. Kaya't kailangan mong magmaneho ng 6 na oras papunta at pabalik. Paano ka naroroon sa 2 lugar ng sabay? Hindi maganda pakiramdam ko. Maaari na ba akong umuwi? Bigla na lamang may kumatok sa salamin ng hukuman. Lumingon ang lahat. Ngunit hindi nila matukoy kung saan ito nagmula. Ngunit alam ni Dorothy na si Pak iyon. Iyong hukom, ako po ay humihiling ng maikling pahinga. Ikaw, wala kang kwenta. Nagsusumikap kami, pero sadyang magaling siya. Bakit hindi gumagana ang aking mahika sa kanya? Binibining Dorothy, mayroon pa bang ibang ebidensyang nais niyong ipakita? Iyong hukom, kung maaari po, ang kasinungalingan ng saksi ay hindi nangangahulugang hindi tapat ang aking kliyente. Malinaw ang mga dokumento at hindi napatunayan ni Binibining Dorothy ang peking mga dokumento. Iyong hukom, nais ko pong ipakita sa talaan ang mga orihinal na papeles ng maharlikang lupa.
Original na dokumento. Hindi ka na ng mga Ah, dokumento? Hindi meron yung pala original yan? ng mga dokumento nila? Sinungaling! Ang akin ang orihinal! Peke ang mga iyan! Iyong hukom, pakisuri po ang selyo sa mga dokumentong ito. Inaangkin ni Ginoong Malachi na ito ay ilang taon ng luma. Ngunit, may isang mahalagang detalye na hindi niya napansin. Ang maharlikang selyo ay nagbabago taon-taon upang maiwasan ang pamemeke. Ang selyo sa kanyang mga dokumento ay mula sa kasalukuyang taon na hindi pa umiiral noon. Wala ka ba? Parang hindi ko naniniwala. Nais ko pong ipakita ang talaan ng kabangyaman upang beripikahin ang pagiging tunay ng maharlikang selyo sa aking mga dokumento. Ang katotohanan ay nasa harap ng mga kagalang-galang na hukuman. Ginoong Malachi, hindi kailanman nagsisinungaling ang mga dokumento. Nagulat si Malachi. Bakit hindi gumagana ang kanyang singsing? Itigil ang pagdinig para sa kautusan. Hindi pa ba kailanman naging ganito kaganda ang araw? Siguro nga hindi, Prinsesa Dorothy. O dapat ko bang tawaging Counselor Dorothy? Alam mo, Dorothy, buong buhay akong naniniwala na ako ang may karapatang madesisyon para sa iyo. Tulad ng pagtanggol ko sa ating lupa. Ngunit ngayon, ipinakita mo sa akin na ang batas ay higit pa sa mga patakaran. Ito ay tungkol sa karapatan. Kung paano ako may karapatan na protektahan ang ating lupa, may karapatan ka ring pumili ng iyong landas. Nakikita ko na ngayon na walang sino man, kahit na ang hari, na maaaring kunin ito sa iyo. Salamat, Ama. Ang tanging hangad ko lang ay makagawa ng pagbabago. At nakagawa ka nga, higit pa sa aking inaasahan. Mahilig ako sa masasayang wakas. Pak, ang saya ko't nakita kita. Pero hindi ko maintindihan. Paano nawala ang epekto ng mahika ni Malachi sa hukom? Oh, kita mo? Ang mahika ni Malachi ay nakakaapekto lang sa mga walang matibay na paniniwala. Nang magtiwala ang hukom sa pagiging tunay ng mga dokumento natin, hindi na siya na-impluwensyahan ng mahika. At huwag kalimutan, may sinaunang mahika sa ilalim ng lupa na tinatapakan mo. Nasaan yon? Lahat sa tamang panahon, prinsesa. Ngayon, umayo ka binibining regal-iligal. Tama si Pak, ang matibay na paniniwala ni Dorothy ang nagdala sa kanya mula sa makinang na palasyo patungo sa mga korte, kung saan tunay siyang nakagawa ng pagbabago para sa mga nangangailangan. At tungkol naman kay Ginoong Malachi, sabihin na lang natin na may isang diwata na yayanig sa kanyang paniniwala habang buhay. Bakit ba ito nangyayari?